Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 51. Good afternoon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati rin po natin ang ating pong mga kabayan dyan po sa abroad. Sa mga kaindako ng mundo mga kabayan ay sana ay lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Pag-usapan lang po natin ito pong mga DDS mga kabayan. Ito mga DDS na mahalay ang kanilang mga pag-iisip. Katulad nga po nitong si Congressman Bong Suntay mga kabayan. Pero bago po tayo nagpatuloy ay kung hindi po pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube. At siyempre huwag nyo rin pong kalimutan i-follow po ang ating pong Facebook page. Ayan po. At maging ang ating pong TikTok. Ayan mga Ka-Nerds TV. Ito na. Punta na tayo sa ating topic mga kabayan. Ano kaya nangyayari? Bakit po ganito yung mga kabayan? Bakit po kaya ganito ang mga laman ng pag-iisip nito pong mga DDS na ito mga kabayan? Na puro po kahalayan ang laman ng kanilang isipan mga kabayan pagdating sa kababaihan. Unahin po natin itong si Bong Suntay. Itong si Bong Suntay mga kabayan. Hindi po ba nabati ko siya ng mga kababaihan dahil nga po sa kanya naging pahayag tungkol po kay Ann Curtis. Ano po ang sabi niya? Tungkol kay Ann Curtis mga kabayan. Dito po sa dito nakalagay rito. Lastly, alam niyo minsan nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Wow. Di ba? You know, my desire sa loob ko na nag-init talaga ako. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan kung ano ang na-imagine ko. Di ba? Ayun ang katwiran niya. Hindi naman daw siya makakasuhan kung ano ang kanyang na-imagine. Sabagay, kung hindi niya naman ginagawa, hindi naman nga niya siya makakasuhan. Pero, mga kababayan, sa mata ng Diyos, kasalanan po yan. Ang mahalay na pag-iisip kapag isang babae ay tinignan mo na may mahalay na sa iyong kaisipan, kasalanan po yan mga kabayan. Nasa Biblia po yan. Baka hindi alam ni Bong Suntay na kasalanan yan. Hindi po ba? Sa Biblia mga kabayan, sabi nga ni Kristo, kung ang iyong mata wala kung tama yung pagkakasulat pero nabasa ko yan mga kabayan, na ituro yan sa turo yan sa Iglesia ni Kristo. Kung ang mata mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala dahil sa mahalay mong isipan, ano sabi? Dukutin mo ang iyong mata para wag kang magkasala. Yan po yan. Kaya dapat, kung ako kay Bong Suntay, dinukot niya yung mata niya para wag siyang magkasala. Kasi yung imagination niya, di ba, malaswa. Ganun yun. Malaswa nagkakasala ka. Tapos ito naman si Attorney Ferdinand Topacio, mga kabayan. Pinagtanggol pa niya si Suntay. Anong sabi niya? Ano naman ang sabi niya? Itong si Attorney Topacio, Topacio. Ang sabi naman ni Attorney Topacio, mga kabayan, ako dati,
pinagnasaan ko rin si Sara Ilago. Naamoy ko noong hearing namin sa DOJ. Magalit na kayo kung magagalit kayo sa akin. I don't care. I don't care, sabi niya. O, di ba? Abay, imbis na sawayin niya, yung kasamahan niyang DDS, abay, pinagtanggol niya pa. Pagkatapos, nagkwento rin siya na siya rin ay mayroon din palang pagnanasa. O, sino naman ang kanyang pinagnanasaan? Ay, itong si Sara Ilago, mga kabayan. O, kasi maganda rin naman itong si Sara Ilago eh. Abay, may pagnanasa rin pala. O, hindi ba? Yung mga isipan nila, puro mahalay. O, kung sa batas, hindi kayo madidimanda, pero sa mata ng Diyos, kasalanan yan. O, lalong-lalo na itong si Topacio. Mga kabayan, itong si Topacio, kaanib po ito sa Iglesia ni Cristo. O, Attorney Topacio, hindi ba doktrina sa INC yan? Tinuturo yan. Ha? Kung nagiging dahilan ng iyong pagkakasala ay yung mata mo, ha? Dahil sa mahalay mong kaisipan, anong sabi ni Kristo? Dukutin mo ang mata mo para huwag kang magkasala. O, iglesia ito, si Topacio. Pero marumi pala ang isip nito. O, hindi ko alam kung nakakasamba ito. O, turo yan, doktrina yan sa INC. Imbis na punahin niya yung kasama niya na DDS, abay, inanon niya pa, pinagtanggol niya pa, at nagkwento na rin siya ng kahalayan tungkol kay Sara Ilago, mga kabayan. Anong nangyari sa mga DDS na ito? Pero ito matindi, mga kabayan, dahil sa ginawa nila, mayroon na hawa sa kanila. Kasamaan din nilang DDS, ito senador. Senador to, mga kabayan, na siya rin, nagkwento rin siya ng kala. Mayroon din pala siyang, kumbaga sa pinagnanasaan. Oh. Alam niyo po ba kung sino senador na ito? Ito pong si Robin Padilla. Oh. Ano sabi ni Robin Padilla? Oh. Sino ang kanyang pinagnanasaan? Abay, pinagnanasaan niya naman si Sara Duterte. At hindi ito, si Vice Presidente ang kanyang pinagnanasaan. Di ba? O, hawa-hawa na eh. O, kita mo, nalalantad na ngayon yung kanilang masasamang isip, di ba, mga kabayan? Kung mabuti kang tao, hindi ka mag-iisip ng ganyan. O, ano naman ang sabi ni Robin Padilla? O, itong sabi ni Robin Padilla, mga kabayan. Ito, ayan ha, SME yan ha, ayan o. I would be a hypocrite kung di ko aminin na minsan na nalilibu. Ano muna ha, ito ha. Nalilibugan din ako kay Madam BP Inday Sara. Bakla ka kung hindi ka attracted sa beauty and brains tulad ni BP. Yun nga lang, tulad ni Congressman Suntay, hanggang imagination lang tayo. O, di ba? O, nahawa siya, ginaya niya si Congressman Suntay, mga kabayan. O, kasi akala ni Robin Padilla, okay lang yung ganon, yung tumingin sa babae na may kang mahalay na pagtingin. O, di ba? O, yan, kaya ganyan, kaya ganon ang kanilang ginagawa. O, ang hindi nila alam, ito si Robin Padilla, ano pa naman ito, religyoso ito, dahil Muslim ito eh. O, dapat alam niya ito eh, di ba? Alam ni Robin Padilla yan, mga kabayan, na kung ang dahilan ng iyong pagkakasala yung mata, dukutin mo, sabi ni Kristo, para huwag kang magkasala. Wow. Yan dapat ang ginawa ninyo, mga DDS, dahil yung mga mata ninyo makasalanan. O, sabihin natin, hindi kayo madidimanda. Pero yung ginawa ninyo, isang kabastusan yan para sa mga kababaihan natin. Para sa mga kababayan nating kababaihan. Kumbaga sa parang wala na kayong respeto, wala kayong paggalang. Di ba?
Lalo-lalo na pa ito si Topacio. Ito, kaanib pa naman ito sa Iglesia ni Cristo. Doktrina yan, kapatid na Topacio. Inuturo yan. O ganyan talaga mga kabayan, pag naging ano ka, pag naging tagasunod ka ng mga Duterte, yung mali, ginagawa nilang tama. O akala nila okay lang, akala nila tama lang yun, yung mahala yung ano mo sa babae. Yung isip mo, bagamat wala kang ginagawa, pero kasalanan nga sa Diyos yan. Ay wala na eh. Hawa-hawa na sila eh. Kasi yun ang iniwan na ano sa kanila ni Duterte. Yun ang iniwang pamana ni Duterte sa kanila, yung mahalay, yung mambastos ng kababaihan. Hindi ba si Duterte? O may asawa na may asawa, hinalikan niya sa lips to lips pa. O kaya nga tawag sa kanya si ano eh. Ang tawag nga sa kanya ng mga kababayan natin, si Mang Kanor eh, di ba? O yan ang ano, pagkang iniidolo ng isang tao, masamang tao, ganun din ang magiging ugali mo. Pero pagkang iniidolo mo, mabuting tao, tsak, ganun din ang magiging ugali mo. Magiging mabuti ka rin tao kasi yun ang gagayahin mo sa kanya eh. Diba? Totoo yan. Di ba mga kabayan? O ganun lang yan, kaya kahawa-hawa. Tingnan mo naman yung mga DDS, di ba? Ano ugali ng mga Duterte? Palamura. Mahilig mahilig magbanta. Nananakot. O kaya ganyan din ang ugali nila, palamura. Sa social media, sa mga pusina, puro pagmumura. O puro pagbabanta. O puro ipinapanalangin nila si PBBM na sabi nila, matigok na raw. Pero mo laman ng kanilang isipan. Pero yung laman ng kanilang isipan, pakikinggan kaya ng Diyos yun? Hindi. O ang masama nun, baka sa kanila ibalik ng Diyos yung kanilang hinihiling, mga kababayan. Di po ba? O gano'n lang yun. O ganyan, o yun lang, mga kababayan. O ngayon, at least alam na natin, yung mga isip na ito, mga DDS na ito, itong mga kalalakihan, ang tingin nila, ang pagtinignan nila kababayan, puro mahalay ang kanilang pagtingin. Tapos nagbabanta. Mananakot, magmumura. O di ba? Ang ganda ng iniwan ni Duterte sa kanila, no, mga kabayan. Yan ang iniwan ni Duterte sa kanyang mga tagasunod, yung ganyang klaseng ugali. Sa bagay, kailan ba naman nagsalita ng si Duterte, di ba? Lagi sabi nga niya kita-kita sila sa impyerno. Natural, talagang ganon. Kita-kita na lang kayo sa impyerno. O kayo mahalay ang isipan. O mga kabayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Ito po ang Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may